Kumusta mga kanegosyo? My name is Roy Z, ang inyong negosyo partner. Pag-uusapan natin ngayon ang isang topic na madalas ayaw pag-usapan ng mga entrepreneurs dahil masakit ito sa damdamin, pero kailangan natin itong himayin. Bakit nga ba marami sa mga Pinoy business owners sa simula ay napakalakas, ang daming pangarap, pero pagkalipas ng 6 na buwan o isang taon ay bigla na lamang nagsasara ang kanilang negosyo? Hindi dahil sa malas sila at hindi rin dahil sa kulang sila sa dasal. Madalas, may mga tinatawag tayong silent killers na dahan-dahang kumakain sa pundasyon ng negosyo mo nang hindi mo namamalayan. In this video, hihimayin natin ang 7 sa mga dahilang ito. Kaya kung ikaw ay nagsisimula pa lang o kasalukuyang nasa gitna ng isang struggle, makinig ka ng mabuti dahil baka isa sa mga ito ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay hindi ka umaasenso. But before we proceed, kung bago ka lang sa ating channel, paki-like naman ang ating video bilang suporta. At syempre, mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa ating mga susunod na uploads. Kanegosyo, without further ado, heto na ang reason number 1. Paghahalo ng personal na pera sa pera ng negosyo. Ito ang tinatawag nating the grocery trap. Paghahalo ng pera ng negosyo at sa personal mong pera. Alam nyo mga kanegosyo, ito ang pinaka-basic na rule sa accounting, pero ito ang pinaka-mahirap gawin ng mga small business owners. Bakit? Kasi kapag nakita nating maraming benta sa kaha, ang feeling natin, pera natin lahat yon. Akala mo kumikita ka na dahil laging may cash, pero ang hindi mo namamalayan, yung perang dapat ay pambili ng bagong stocks o pambayad mo sa supplier, nagagamit mo na pala sa pambili ng gatas ng anak mo o sa pambayad ng kuryente sa inyong bahay o kaya naman ay pang-treat mo sa barkada dahil nasa isip mo may pera pa naman. Sa business world, we call this commingling of funds. It's a death sentence. Isipin mo na lang, ang negosyo mo ay isang hiwalay na tao. Siya si business at ikaw si owner. Kapag kinuha mo ang pera ni business ng walang record, ninanakawan mo ang sarili mong pangarap. Ang nangyayari, pagdating ng panahon na kailangan mong mag-inventory, magugulat ka na lang. Bakit kulang ang pera? Bakit hindi ako makabili ng stocks? Yun pala, kinain na ng grocery mo ang iyong puhunan. Ang advice ng mga experts, mag-set ka ng sarili mong sweldo. Kahit maliit lang sa simula, yun lang ang pwede mong gastusin. Ang pera sa kaha, irespeto mo. Hindi mo yan ATM. Kapag hindi mo inihiwalay ang wallet mo sa kaha ng iyong negosyo, huwag kang magtataka kung isang araw, gigising ka na lang na bankrupt ka na kahit ang dami-dami mo namang benta. Reason number 2. Maling pagpipresyo o costing. Ang common mistake dito ng mga Pinoy, tinitingnan lang nila ang presyo ng katabi nilang tindahan. Si Aling Nena, 50 pesos ang tinda, sige gagawin kong 45 pesos. Para sa akin sila bibili. Mali ang ganitong mindset. Napakalaking pagkakamali. Ang tawag dyan ay race to the bottom. Pinapatay mo ang negosyo para lang maging mura ang produkto mo. Ang costing ay hindi lang basta puhunan plus tubo. Kapag nag-compute ka ng presyo, kasama ba ang kuryente mo? Kasama ba ang renta sa pwesto? Kasama ba ang data na ginagamit mong pang-post sa Facebook? At higit sa lahat, kasama ba ang iyong labor cost? Maraming negosyante ang nagsasabi, wala namang bayad ang pagod ko. Ako naman ang may-ari. That is a wrong mindset. Your time has value. Kung ikaw ay kukuha ng tao para gawin ang ginagawa mo ngayon, magkano ang ibabayad mo sa kanya? Kung hindi kasama yan sa costing mo, ang totoo niyan, abonado ka pa sa sarili mong negosyo. Akala mo dahil mura ang paninda mo, bebenta ka at aasenso. Pero kung ang margin mo ay masyadong manipis, isang munting pagtaas lang ng presyo ng sangkap, o biglang pagkasira ng isang equipment, wala ka ng buffer. You are literally working for free and eventually, the business will bleed out of cash. Don't be the cheapest. Be the best value. Malaki ang pagkakaiba niyan. Reason number 3. Lack of emergency fund. Sa business, ito tinatawag nating cash runaway. Maraming nagsisimula ng negosyo ng pera ay sakto-sakto lang. Pangbili ng equipment at pambukas ng pwesto. Sa unang buwan, exciting. Pero paano kung umulan ng isang linggo at walang customer? Paano kung mag-brownout at masira ang mga frozen products mo? Paano kung biglang magkaroon ng krisis katulad ng pandemic?
Kung wala kang reserba, isang linggong alat lang, titiklop agad yung negosyo mo. Ang negosyong walang emergency fund ay parang taong naglalakad sa alambre na walang net sa ilalim. Isang maling hakbang lang, babagsak ka sigurado sa semento. Dapat ang negosyo mo ay mayroong nakatabing pondo na kayang tustusan ng iyong operations katulad ng renta, sweldo and bills sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan kahit zero ang iyong benta. Mahirap ba itong gawin? Oo, pero ito ang pinagkaiba ng sideline sa totoong negosyo. Business is unpredictable. Ang kailangan siguraduhin mo ay ang survival mo sa panahon ng tagtuyot. Without a buffer, you are not a business owner. You're just gambling with your capital. Reason number 4, ang utang mentality. Nako, ang hirap nito sa kultura nating mga Pinoy. Kapag nalaman ng kamag-anak o kaibigan mo na may bago kang negosyo, biglang dadami yung kaklose mo. At ang kasunod niyan, pautang muna, bayaran ko sa katapusan. O kaya naman, pa-void muna nitong kinuha ko, lista mo na lang. Ito ang kailangan mong tandaan. Ang negosyo ay hindi charity. Ang puhunan mo ay pinaghirapan mo. Kapag nagpapautang ka sa mga taong alam mong hindi naman marunong magbayad, hindi ka lang nawawalan ng pera. Pinapatay mo rin ang cash flow ng iyong negosyo. Sa negosyo, cash is the king. Kapag ang pera mo ay nasa listahan ng pautang at wala sa bangko mo, hindi mo yan magagamit pambayad sa supplier. Hindi mo rin pwedeng sabihin sa Meralco, wait lang po, sisingilin ko lang si Kumaring Dina. Di na nagbabayad. Kailangan mong matutong magsabi ng hindi. It's okay to be firm. Kung gusto nilang suportahan ang negosyo mo, dapat magbayad sila ng tama. Ang totoong kaibigan at kamag-anak, sila dapat yung unang-una na aayaw na malulugi ang iyong negosyo. Kung ikaw ang nag-aabono para sa kanila, ikaw ang lugi, ikaw ang stress, at ikaw ang mauubusan ng puhunan. Business is business, personal is personal. Huwag mong paghahaluin. So ayun, at kung umabot ka sa part na ito, siguradong seryoso kang paluguin ang business mo. Kung may natututunan ka, makikilike naman ang ating video at pakicomment na rin kung saan ka nanonood ngayon. Maraming salamat! Reason number 5, marketing laziness. Marami sa atin ang naniniwala sa kasabihang build it and they will come. Akala natin, dahil masarap ang luto natin o maganda ang produkto natin, kusa na lang dadagsa ang customers. I'm telling you now, that is a big lie. Sa sobrang dami ng ingay ngayon sa social media, kung hindi mo alam kung paano ipopromote ang produkto mo, walang makakaalam na nag-exist ang negosyo mo. Marketing is the oxygen of your business. Kung hindi ka nagpo-post, kung hindi ka nag-e-effort sa pictures, or kung wala kang customer service, at kung hindi ka gumagawa ng paraan para makilala, mamamatay ang negosyo mo sa gutom. Hindi sapat na nandyan lang ang iyong tindahan. Kailangan mong mag-ingay. Kailangan mong aralin kung paano gumagana ang Facebook ads, ang TikTok, o kahit man lang ang simpleng pakikipag-usap sa community mo. Ang marketing laziness ang dahilan kung bakit ang masarap na pagkain ay nilalangaw habang ang okay na to na pagkain sa kabilang kanto ay dinudumog. Dahil yung kabila, marunong mag-marketing. Kaya naman, don't be lazy with your reach. Reason number 6, slow adaptation. Ito yung mga negosyanteng ayaw magbago. Ganito na kami noon, bakit ko papapalitan yung sistema? Mga kanegosyo, ang mundo ay mabilis magbago. Kung hanggang ngayon ay ayaw mong tumanggap ng GCash dahil mahirap i-monitor o kaya naman ay ayaw mong mag-online selling dahil masyadong hassle ang delivery. Nako, naiiwanan ka na ng teknolohiya at kasabay niyan, naiiwanan na rin ang negosyo mo. Look at the giants that fell because they refused to change. Ang business ay parang tubig. Dapat marunong kang sumunod sa agos. Kung ang mga customers mo ay nasa TikTok na, bakit wala ka pa doon? Kung ang mga tao ay mas gusto na magbayad via QR code, bakit cash lang ang tinatanggap mo? Slow adaptation is a slow death. Kung napapansin mo, mga batang entrepreneurs ngayon, kahit walang pwesto, milyon-milyon ang benta dahil niyakap nila ang technology. Huwag kang matakot sa pagbabago. Ang tunay na expert na negosyante ay laging nag-aaral, stay curious, stay updated, or stay behind. Ang pagpili ay nasa sayo. Reason number 7, owner burnout.
Ito talaga ang madalas na nangyayari sa mga solopreneurs. Ikaw ang manager, ikaw ang tagaluto, ikaw ang cashier, ikaw ang tagalinis at ikaw pa ang taga-deliver. Sa simula siguro, okay lang yan para makatipid. Pero kapag tumatagal na ang negosyo mo at lahat ng trabaho ay ikaw pa rin ang gumagawa, darating ang araw na mapapagod ka. Mawawalan ka ng passion, ang dating pinakamamahal mong negosyo, parang pakiramdam mo, magiging pasanin mo na lang. Kapag ang owner ay na-burn out, ang buong negosyo ay titigil. Bakit? Kasi hindi mo binuo ang negosyo para maging system. Binuo mo ito sa paligid ng sarili mo. If you are the only engine and you stop, the whole car stops. Ang trabaho ng isang true entrepreneur ay maging captain of the ship. Hindi maging tagasagwan lang. Dapat kang matutong mag-delegate at dapat kumuha ka ng tulong. Totoo naman na dagdag gastos ang sweldo ng tao. Pero yun ang magbibigay sa iyo ng oras para mas makapag-isip ka kung paano mo papalalakihin ang negosyo mo. If you're too busy doing the small things, you'll never have the time to do the big things. Don't let your business own you. You should own the business. Mga kanegosyo, 7 lang ito sa napakaraming dahilan. Pero kung maaayos mo ang 7 ito, mas malaki ang chances na magiging bahagi ka ng 10% na nagtatagumpay sa pagninegosyo. Ang negosyo ay isang marathon, hindi sprint. Hindi ito paramihan ng benta sa isang araw, kundi patagalan at patatagan ng pundasyon. Sana'y may natutunan kayo sa ating video ngayon at tandaan, ang tagumpay ay pinagpaplanuhan at hindi lang basta hinihintay. Kung sa tingin mo ay malaking tulong ang topic na ito para sa iyo, i-like mo naman ang ating video, mag-subscribe ka na rin para updated ka pag may bago tayong upload. Hanggang sa muli kanegosyo, again, ako po si Roy Z, ang inyong negosyo partner. Maraming salamat po.